mag-umpisa mga kapatid, tayo muna ay mananalangin sa itinuro po na panalangin ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anong mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. At sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunuot iyong mamamasdan. Ikaw mong sasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang magtataas, nang hindi masakta ng mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapatan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga sarpiyang katiliyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking nililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilayal ay sasakluluhan. Aking nililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ng bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa buhay na aming taglay. Salamat sa kalakasan. Salamat Panginoon sa pagkakataon muli na magamit niyo po ang buhay ng iyong lingkod at pagkakataon muli na makapagpahayag po kami ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng internet, sa pamamagitan po ng paglalay po na ito. At hayaan Yahweh na ang bawat oras na pagninilay po namin sa sandaling ito, kasama na po ang mga manunood, ay akin na pong isinasamang iyong pagpalain, Panginoon. Hayaan na buksan po ang aming puso at isipan na siyang tatanggap po sa iyong mga salita, sa pagpapaliwanag sa iyong mga salita. Panginoon, gamitin niyo po ang panahong ito. Gamitin niyo po ang paglalay po na ito para ang iyong mga salita ay mapakinggan ng karamihan, Panginoon. Maraming salamat, Yahweh,
At ito po'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Once again, magandang araw po sa ating lahat. Saan man po abutan ng paglalay po na ito, kayo po ay aking binabahati ng mapagpala na oras sa inyo pong lahat sa sandali pong ito, mga kapatid. So, bago po tayo magpatuloy, hayaan po natin na muli tayo ay magbasa ng salita po ng ating Panginoon na ating pagninilayan sa sandali pong ito, mga kapatid kay Kristo. So, ito po ay ating hanguin mula po sa Ebanghelyong isinulat ni San Juan, ang kabanatay 20 at ang talatay 19 hanggang sa mga sumusunod na talata. At ganito po ang nasusulat: Sumainyo ang Panginoon. Kinagabihan ng araw din iyon, ang mga alagad ay nagkatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, salamat po sa oras na ito. Salamat din po sa mga pagkakataon at ganun din po sa mga ginamit ng ating Panginoon na nagbigay sa atin ng pribilehiyo na tayo ay magamit ang internet, ang book po na ito, ang paglalay po na ito. Salamat po sa pamilya na ginamit niya, ang Garces at Abiba family. So, pamilya ni Sister Marian, ganun din po sa kanyang nanay. Punta po tayo sa Ebanghelyo, no, na ating binasa.
Ito po ay palaging napapakinggan po natin pagkabuhay. Yung sa semana, malimit po ito na ginagamit po ng simbahan po nating Katoliko na Sunday Gospel po natin. So, kasi dito, mayroon pong balangkas o istorya sa ating binasa na ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa mga alagad. At nga at that time, ang mga alagad ay nandun po sila sa loob ng bahay. At sabi nga po sa ating binasa ay nakapinid ang mga pinto, nakapinid, nakasara ang mga pinto, mga bintana, no? Dahil po sa kanilang takot sa mga Hudyo na ang kanilang sinusunod ng ating Panginoong Hesus ay sadyang pinatay nila, ipinako sa krus, at hindi lang po hanggang sa takot lang nila, kasi sa panahon pong iyan, kung hindi po tayo nakakamali, kung tayong tingnan po natin ay nakita na po ni Maria. Yun po, siya po kasi yung unang nakakita na wala na po ang bangkay ng ating Panginoong Hesus sa yungib na kanilang pinaglibingan ng bangkay ng ating Panginoong Hesus. So nakita na, malamang ninakaw, wala, nasa inyo, baka hanapin. Nandun din po ang kanilang takot. So, punta po tayo. Kung kasi mayroon din kasing tayong mga pinagtitiwalaan na sa sandali pong ito ng ating buhay, o kaya'y sandalan, kumbaga. Kasi nagpakita nga po ng kababalaghan, himala, lunas ng mga sakit ang ating Panginoong Hesus nung kasama po nila. So, sa madaling salita, ang mga alagad ay nandun po yung kanilang tiwala sa ating Panginoon. Nandun na po yung kanilang pagdedepende sa ating Panginoon. Kasi yun nga po, kumbaga nagpamalas siya ng mga kababalaghan po. At nandun naman po na sila po yung alagad. At siyempre kung titignan po natin yung sitwasyon po nila, kung i-divert po natin na tayo din po yung ang alagad ng ating Panginoong Hesus at mamamatay po ang ating Pangulo o mamamatay ang ating pinuno, siyempre magdadalamhati, matatakot ka, baka tayo na yung susunod. Mga ganun po yung maaring nasa ating isipan o nasa ating puso. Kaya nga, mga alagad, hindi po natin may kailan na sila po ay nagkulong, no? Nagkulong at sa kanilang pagkulong po sa bahay, andun po yung takot po nila. Wala po sa kanila ang kapayapaan. So, nung nagpakita po ng ating Panginoong Hesus, yun po yung gusto ko pong diinan na mensahe po sa ating lahat ngayon, na nung nagpakita ang ating Panginoon sa mga alagad, nandun po ang kanyang presensya. At naniniwala po ako na nandito ngayon ang presensya ng ating Panginoon. Ikaw na nanonood at ako, hayaan mo na ang puso mo, ang isipan mo ay makisama sa pagninilay po na ito, at naniniwala ako na ang presensya ng ating Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Dahil sabi nga po sa banal na aklat ay kung saan may dalawa, no? Siyempre ako at ikaw, nakikinig ka, nagninilay ka din sa salita ng ating binasa, siyempre tapat ang pangako ng ating Panginoon na nasa kalagitnaan nila ang Diyos. Nasa kalagitnaan natin ngayon ang ating Panginoon, at naniniwala ako na nakikiusap ang Diyos sa atin. So, sa presensya po ng ating Panginoon, ay mayroon po na idudulot sa ating buhay. Saan nga po ba natin matatagpuan ang presensya ng ating Panginoon? Kung saan po tayo minsan nagkakalungkat o nagbabasa ng kanyang mga salita, andun po sinasamahan po tayo ng ating Panginoon.
At hindi lang po doon, yung pagdalo po natin ng banal na gawain, pagdalo po natin ng banal na misa, syempre, andun pa rin po ang presensya ng ating Panginoon. At naniniwala ako, hindi naman po ordinaryong meeting po ito, hindi naman po ordinaryong pagre-record lang ito, kundi patungkol po sa salita ng ating Panginoon, at naniniwala ako na nandito po ang presensya ng ating Panginoon. At sa presensya ng ating Panginoon, pag ninilayan po natin, ayon po sa ating binasa, ay magbibigay po sa atin ng kasiyahan. Sabi po doon, nagkaroon sila ng kasiyahan. Nung nandun na, tumayo po ang ating Panginoong Yesus, at nandun, sabi nila, ang saya nila. Ang presensya pala ng Panginoon ay nagpagbibigay ng kasiyahan. Hindi lang po yung kasiyahan ba na meron po tayong mga maraming pera, maraming kayamanan, kung anong meron sa atin, masaya lang tayo kung meron tayong pangyarihan, power, masaya lang tayo kung meron tayong gold, kayamanan, masaya lang tayo. Hindi po yun ang kasiyahan na sinasabi ko dito, mga kapatid kay Kristo. Yung kahit wala ka nang, kumbaga, hindi naman po yung talagang saktong salitang wala, yung nabibitin ka na nga sa pangangailangan, yung financial, pero andun pa rin po yung kasiyahan sa atin. Andun pa rin po yung nararamdaman pa rin po natin mula sa ating puso ang kasi nga po sa atin yung presensya ng ating Panginoon. Pangalawa po na nandun po matataglay po natin sa presensya ng ating Panginoon ay yung pong kapayapaan. Nandun po paulit-ulit po niyang sinabi na ang kapayapaan ay sumainyo. Oo. Ang kapayapaan po kasi, mga kapatid kay Kristo, ay sabi ko nga po, hindi po naidudulot ng mundo ito. Hindi po naidudulot ng kung ano po ang nasa ating kapaligiran, kundi ang kapayapaan po ay wala pong ibang natutulot dito kundi ang ating Panginoon Yesus, ang presensya po ng ating Panginoon. Kung gusto mo ng kapayapaan, kapatid, na ikaw ay nakikinig sa sambayan ito, huwag mong hanapin sa pera, huwag mong hanapin sa posisyon, huwag mong hanapin sa yaman, kundi hayaan mo na hanapin mo ang kapayapaan sa ating Panginoon. At naniniwala ako na ang kapayapaang iyan ay kayang ibigay ng ating Panginoon. Wala pong bayad. Paghanap mo lang, pagtugon mo lang, at alam mo lang na nasa iyo ang presensya ng ating Panginoon, nakatitiyak ka, kapatid. Nakatitiyak tayo na nasa atin ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Kasiyahan, iba pala sa kapayapaan. Yung payapa. Pangatlo po, mga kapatid kay Kristo, ay pananampalataya, pagtitiwala. Sa presensya ng ating Panginoon ay nakapagbibigay ng pananampalataya, nakapagbibigay ng mas lalo pa. Yung ang sinasabi sa English version ay increase, nakadadagdag. Pag nasa atin palang presensya ng ating Panginoon, pag parati pala tayong nakikinig na salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia, nandun pala na mas lalo tayong nananampalataya, mas lalo tayong nagtitiwala. Si Tomas nga ay hindi naniwala kasi hindi nga niya nakita ang ating Panginoon nung una. Pero pagkalipas ng 8 araw, sabi nga po sa ating binasa, ay andun na. At sinabi ng ating Panginoon, sige, pasok mo na ang daliri, yung kamay. Siguro naniniwala ka na dahil nakita mo ako. Pero napakainom naman po yung sinabi ng ating Panginoon na mapalad kayo na kahit hindi nyo ako nakita, naniniwala. Di ba po natin makita ang ating Panginoon, pero
Meron naman pong salita. Meron naman pong mga pangako ng ating Panginoon sa atin na ating binabasa mula po sa salita niya. Meron naman po yung mga pangako ng Diyos na ating pinanghahawakan. Na pinanghahawakan po iyan na tayo po ay doon nagsisimula na nagtitiwala, na naniniwala sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Kapatid, hayaan mo na sa sandali dito sa presensya ng ating Panginoon ay malayang kikilos, maniwala ka kung mayroon ka mang ngayon iniindang sakit. Kung walang-wala ka man ngayon, paniwalaan natin ang ating Panginoon. At panghuli po sa lahat na ating napamilayan po sa Ebanghelyo na ating binasa ay ito po'y nakadadagdag po o kaya'y nakapag-i-increase din po ng kapangyarihan na taglay sa paglilingkod sa pagmimisyon. Kung paano ako sinugo ng ating Ama, ganun din po na sinusugo kayo. Ibig sabihin kung tayo pa ay buhay, ibig sabihin kung mayroon pa tayong nalalangkap ng hangin, ibig sabihin na imumulat pa natin ang ating mga mata at naibubuka pa natin ang ating bibig at nailalakad pa natin ang ating mga paa, mayroon pa tayong misyon. Na ang misyon po ng iyan ay wala pong ibang magbigay sa atin ng kalakasan, lalo na higit sa ating pangangailangan, kundi ng ating Panginoon. At naniniwala ako kung nandito po ang presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan, ano man ang ating pangangailangan, lalo na kung sa ating pagmimisyon, sa ating pagtupad sa kanyang mga kalooban, huwag kang mag-alala. Provide ng ating Panginoon. Nawa po, sa Ebanghelyo na ating binasa, ay nakapag-iwan po tayo ng inspirasyon sa lahat po ng nakikinig sa sandali ito. Nagdudulot sa atin ng kasiyahan, nagdudulot sa atin ng kapayapaan, nagdudulot sa atin ng pagtitiwala, at nagdudulot ng kapangyarihan sa pagsunod o sa pagmisyon o kaya pinapagawa ng ating Panginoon ang kanyang presensya. Maraming salamat po at hayaan po natin na sa sandali ito tayo po ay sumunod sa pamamagitan ng ating kaisipan sa ating puso ang maikling panalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa inyong mga salita na aming napagsagot. At naniniwala po kami na sa sandali pong ito ay narito ka sa aming kalagitnaan. Narito ka Panginoon na magbibigay ng kasiyahan na hindi po kailanman may bibigay ng mundo. Narito ka Panginoon na magbibigay ng kapayapaan kung ano man ang mga sitwasyon ng bawat isa sa amin sa sandaling ito. Alam po namin Panginoon na ikaw ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa aming puso, sa aming buhay. Kaya hindi po Panginoon magbibigay ka lalo tigit ang pagtitiwala. Pagtitiwala po namin sa iyong magagawa sa amin. Kaya ano Diyos na magbigay din po kayo ng kalakasan. Pangangailangan po namin sa aming pagmimisyon, pagpapatuloy ang iyong gustong ipagawa sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po Panginoon at ang po namin na sa pamamagitan ng iyong presensya ay pinagpala niyo na po kami Panginoon. Ito po'y aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama